So, ayun na nga po, kinumpirma na po ng Office of the Vice President ang pagpunta ni Sara Duterte doon po sa Hong Kong para daw samahan ng kanyang ama para sa event na pasasalamat para kay Digong ng mga OFW daw po. Ngayon po, ito ang tanong. Bakit naman sabay na sabay pa sa pagkakalabas ng ICC warrant ni Digong ang pagpunta doon po sa Hong Kong, di ba? Timing na timing naman. O ito nga po yung sinasabi ni Atty. Claire Castro, panoorin po ninyo. Ba? Basta pinagpawisan ako, pinagpawisan tayo. Hindi talagang timing sa Rappler. Alam naman natin ang Rappler. Verified yan, always. Di yan maglalabas na hindi yan verified. Naktete. Kasi naman siya naktete. Ayan. Confirmed. Kailang, pinagpawisan ako talaga. Pinagpawisan ako. Okay? Wish, and you don't know me. Wish as soon as possible mahuli si Digong. So, eto ba na sinasabi nila make a meeting ay totoo ba yan? Totoo ba yan? Di ba? Ay. Basta. Clue po. Binasa ko na nga yung news di ba? Yan, Verified. Nag-opo. Ayun na. Opo. Ha? Ganun? Talaga po? Okay, sige po. So, ito ay totoo? Opo. O, yun. Ang galing magbasa ni Mark Mendoza lang sinasabi ko. Opo. Diba? Diba? From the horse's mouth. Dito. Okay? Yan. Ay, nako. Kaya siguro nandun rin sa kasama na si Hanelet saka si Kitty. Diba? Okay, Rappler Si Rappler kasi di ba? Daisy, magano tayo, magbate tayo. Nabati ko na ba? Wait lang, ayaw umakyat. Sorry po, wait lang. Si Manuel Eizmo. Ayan na, kinumpirma na ni Atty. Claire Castro, di ba? Opo. Totoo nga po, talagang confirmed at timing at napapataas din ang kilay ni Atty. Claire Castro dahil po nagpunta nga doon sa Hong Kong itong mag-ama sa kalagitnaan ng ICC warrant issue, ang paglabas ng ICC warrant. Ngayon po, eto, nabalita rin po ito sa Hong Kong, sa The Standard. Ito po yung balita ng The Standard sa kanilang internet portal o sa kanilang website. Ito po yung balita. At magtataka rin po kayo dito sa balita na ito dahil nga po kasama dyan pati itong si Hanelet Abansenya. Pati daw po si Kitty Duterte kasama. Pati daw po itong mga ex-NICA at ex-PNP officials. Bakit kasama? Anong kailangan dyan? Anong gagawin? Naku, mukhang may covert operation sila dyan Ito po, panoorin po ninyo. Former President of the Philippines Rodrigo Duterte was seen in Causeway Bay on Saturday afternoon amid rumors of an arrest warrant issued against him by the International Criminal Court. Sources have told The Standard that Duterte was spotted around 2 p.m. at Lee Theater Plaza in Causeway Bay, accompanied by approximately 10 people including bodyguards. He was seen using an escalator leading to the area's restaurants. According to the Philippines news media, Duterte was accompanied by his wife, former First Lady Hanelet Abansenya, and their daughter, Victoria Kitty Duterte. Also joining the trip is said to be former Executive Secretary Salvador Medialdea,
Former Philippine National Police, PNP, Intelligence Director Nelson Quincy and his wife, former PNP official Fillmore Escobar and his wife, and former National Intelligence Coordinating Agency, NICA, Director General, Alex Paul Monteagudo. The Philippines media outlets have reported that Duterte arrived in Hong Kong yesterday, March 7, as speculation intensified regarding the potential issuance of an ICC arrest warrant. It is reported that Duterte left the Philippines early on the same day, taking a flight from Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 to Hong Kong. The reason behind Duterte's sudden visit to Hong Kong has not been disclosed, leading to speculation that he might be seeking to avoid the ICC, which is said to have issued a warrant for his arrest. Speculation about Duterte's potential arrest by the ICC has been ongoing for several months. Figures such as retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio and former Senator Antonio Trillanes IV had previously suggested that a warrant might have been issued as early as last year. The ICC has been investigating Duterte for alleged crimes against humanity connected to his controversial anti-drug campaign, which began during his time as mayor of Davao City and continued throughout his presidency. Given the persistent rumors, there is further speculation that Duterte may choose not to return to the Philippines after his Hong Kong visit and might seek refuge in China, according to the Philippines media reports. Separately, his daughter, the Philippines Vice President Sara Duterte, has petitioned the Supreme Court to invalidate her impeachment and prevent a Senate trial that could lead to her removal from office. The House of Representatives, heavily influenced by allies of President Ferdinand Marcos Jr., impeached Duterte on February 5th, citing allegations of plotting to assassinate the president and engaging in large-scale corruption. Following the impeachment, the Senate was poised to convene as an impeachment court for Duterte's trial, scheduled to commence after Congress reconvenes on June 2. Represented by her legal team, the vice president has urged the 15-member High Court to annul the impeachment and halt the impending trial, arguing that the process was procedurally defective, constitutionally infirm, and jurisdictionally void. According to past reports, it is understood that Duterte was seen in a similar location in Causeway Bay. Back in February 2019, the Philippines media reported that Duterte's wife celebrated her birthday and that the trip was a birthday present to her. Salvador Panelo, the former chief presidential legal counsel for Duterte, has refuted rumors suggesting that the ex-president has fled, clarifying that Duterte is in Hong Kong to attend a gathering of overseas Filipino workers, OFWs, scheduled for Sunday, March 9, at Southhorn Stadium in Wan Chai. During this event, he plans to express his gratitude to the OFWs for their ongoing support of both him and his daughter, Vice President Sara Duterte. "I'll be joining him tomorrow," Panelo stated in an interview with Philippines news media. Additionally, there are unconfirmed reports that Vice President Duterte might accompany her father to the event in Hong Kong. So yan na nga po, yung tinatalakay dyan sa The Standard at sumunod nga din po itong si Sara Duterte. Tinalakay din dyan yung pagpunta ni Digong sa kalagitnaan ng ICC warrant issue. Etong si Sara Duterte naman ay dahil nga po ito ay pinapa-impeach at meron pong bagong mga ebidensya, falsification of public documents ang bagong mga ebidensya dito laban kay Sara Duterte. Merong Xiaomi 8 na pumunta po, kumubra daw ng pera sa DepEd. Naku po, talagang ito na po yung kumbaga lalabas po talaga ang mga baho na ginagawa ng mga Duterte. At ito nga po ay hindi na mapipigilan yung paglabas ng katotohanan na ang mga Duterte, si Digong at si Sara ay kunwari lang na mga serbisyo publiko, kunwari lang na nagseserbisyo sa bayan, pero ang totoo, nangungulimbat pala. Katulad niyan, sino tong Xiaomi 8 na ito na nakatanggap ng pera sa DepEd na wala pong birth certificate, walang marriage certificate, wala ding death certificate.
sino yung kumubra ng pera? Sino si Xiaomi 8? Kaya ba itong si Sara Duterte pumunta na rin ng China kasi baka meron po ako nabasa sa isang comment sa isang post maaring ito daw pong mga bank accounts mga offshore daw baka billion ang laman yan. Lilinisin. Kunwari may event lang para kay Digong. Pasasalamat kay Digong pero yun pala baka merong meron kayong gagawin diyan kasi magtataka ka bakit kasama ang mga ex-PNP officials at NICA officials, mga intelligence pa. Bakit? 'Di ba? Eto kaya si Digong uuwi pa. Abay kasama buong pamilya, andyan ang asawa, nandyan ang anak. Kahit na hindi na umuwi, pwede. Bakit? Mabubuhay naman yan. Sa dami ng pera niyan, si Digong. Diba? Sa dami ng pera ni Digong, talagang kayang-kaya po niya na magtago at mag-stay sa ibang bansa para ma-evade ang paghuli ng Interpol at ICC. Diba? Kasi yun din yung isa sa mga tanong ng ating mga kanetizens, bakit daw kasama pati pamilya? Kung pasasalamat lang naman para kay Digong. 'Di ba? Sabi naman itong The Standard din, nakita ko rin meron pong nakalagay diyan sa The Standard. Sabi po dito, according to past reports, it is understood that Duterte was seen in a familiar location in Causeway Bay back in February 2019. The Philippines media report that Duterte's wife celebrate her birthday and that the trip was a birthday present to her. Yan. So, birthday present nga ba talaga yan? Saktong-sakto naman, di ba? Aalis ka kung kailan merong ICC warrant. Swak na swak sa pagkakataon. Timing na timing, di ba? Kaya, ewan lang talaga dito. I smell something fishy. Kayo, may naaamoy din ba kayo dyan? May nai-smell din ba kayo? May naaamoy din ba kayong malansa na pwedeng gawin ng mga Duterte doon sa Hong Kong? Kung ano man po ang inyong opinion, kung ano man po ang inyong naiisip dito sa aking vlog na ito, malaya po kayong mag-comment dyan. Abangan natin kung uuwi pa ba si Digong. Kasi kasama na buong pamilya pwede nang hindi umuwi ito at magtago na doon sa Hong Kong o lumipat to sa kung anumang bansa na walang ICC, walang Interpol, walang makakapagpahuli sa kanya. Diba? Wag nating kakalimutan, si Digong po ay kaibigan niyan, si Joma Sison. Baka mag-Joma season na rin tong si Digong, di ba? Abangan natin kung uuwi pa ba talaga si Digong at itong si Sara. Sabi si Sara Duterte daw uuwi para daw sumali sa event naman sa Davao. Araw ng Davao ba yun? Next week meron daw event sa Davao kaya uuwi daw. Tignan nga natin kung mga mag-uuwi ang pa yung mga yan, di ba? Kasi kung hindi na sila uuwi, flight is a sign of guilt. Sabi nga nitong si Secretary Boying Remulla ng DOJ. So meron din nga ako nakitang comment diyan Sabi, swerte daw ng mga kasama, tsak daw ng mga naka 5-star hotel at masasarap ang pagkain. Syempre naman, alangan namang si Digong sasama yung mga vlogger sa mga pipitsugin lang na motel, ipapatulog yung kanyang mga vlogger. Syempre, sa mga mamahalin yan, di ba? So, yun lamang po. Abangan po natin ang update dito sa pangyayari na ito at babantayan po natin to. Hindi tayo papayag na itong issue na ito ay makalagpas ang mga update. So yun lamang po, maraming salamat, ingat po kayo, salamat po sa inyong pagsama sa akin vlog. Mama Chup Chup, love you, God bless us all Pilipinas. God first, salamat po.